In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hello mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa mga Manokristo na hindi na po naisama sa banal na salita o sa Holy Bible. Tayo po'y magpapatuloy mga kapatid ang ating kapahayagan mula dito sa Ang Ebanghelyo ni Judas Iscariote, ikalawang yugto. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa. Amang Diyos, kami po dumadalangin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo, sapagkat kayo po ang aming Ama sa nakaakita sa bawat ginagawa namin sa daigdig na ito. Kayo po ang aming Amang Diyos na itinataas, pinupuri at sinasamba. Kayo po ang aming Ama sa mahabagin, mapagmahal, mapagtimpi sa bawat isa. Sa oras to, Amang Diyos, kahabagat patawarin niyo po kami mga tao habang kami naririto sa daigdig na ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. At nawa pagpalain nawa ang bawat isa ng kaligtasan mula yung papuwid, pandagat o panlupaman at pangkapayapaan po, Amang Diyos, sa bawat bansa. Nawa sa pangalan ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo, ito'y aking hiningi, tinadalangin sa inyo, Ama. Nawa sa oras ito, gabayan ng bawat isa at makaunawa sa aking kapahayagan mula dito sa Ebanghelyo ni Judas Iscariote. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo, sa nawa. So mga kapatid, tayo na po ay magpapatuloy sa ating kapahayagan, ang Ebanghelyo ni Judas Iscariote, ikalawang yugto. At sila ay nahihinayang nagtaning ng mga puno na walang bunga sa aking pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kayo ang tumatanggap ng mga handog sa dambana na inyong nakita. Iyon ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. At kayo ang 12 taong nakita ninyo ang daming tao, naliligaw ka sa harap ng dambana na iyon. Tatayo ang iyong ministro at gagamitin ang aking pangalan na ganyan, at ang mga henerasyon ng mga makadiyos ay magiging matapat sa kanya. Pagkatapos sa kanya, ibang tao ang magpapakita ng mga natutulog sa paligid, at iba pa na pumapatay sa mga bata, at iba na natutulog kasama ng mga kalalakihan, at yaong mga nag-aayuno at ang natitirang karumihan na krimen at pagkakamali. At ang mga nagsasabing kami ay pantay sa mga anghel, sila ang mga bituin na tinatapos ang lahat. Nasabi na sa mga henerasyon ng tao, narito, tinanggap ng Diyos ang iyong sakripisyo mula sa mga kamay ng mga pari. Iyon ay ang ministro ng pagkakamali. Ngunit ang Panginoon na nag-uutos ay ang Panginoon sa lahat sa huling araw. Sila ay mapapatunayang nagkasala. Sinabi ni Jesus sa kanila, itigil ang pagsasakripisyo ng mga hayop. Inalok mo sila sa ibabaw ng dambana, sa iyong mga bituin, kasama ng iyong mga anghel kung saan natapos na. Kaya't hayaan mong sila ay kasama mo at hayaang silang maging malinaw. Ang kanyang mga alagad ay sinabi sa kanya, linisin mo kami sa aming mga kasalanan na nagawa namin sa pamagitan ng pandaraya ng mga anghel. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi imposible, ni hindi mapapatay ng isang bukal ang apoy ng buong tinatahanang mundo, ni isang lungsod ay hindi masisiyahan ang lahat ng mga henerasyon, maliban sa dakila matatag. Isang solong ilawan, hindi iilawan ang lahat ng mga lupain, maliban sa pangalawang henerasyon, o maaari ring pakainin ng isang panadero ang lahat ng nilikha sa ilalim ng langit. At nang marinig ng mga alagad ang mga bagay na ito, ay sinabi nila sa kaniya, Guro, tulungan mo kami at iligtas kami. Sinabi ni Jesus sa kanila, itigil ang pakikibaka laban sa akin.
Ang bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang bituin. At sa mga bituin ay ang kung ano ang kabilang dito. Hindi ako ipinadala na nabubulok na salinlahi. Ngunit sa ang malakas at hindi nabubulok na salinlahi, sapagkat walang kaaway ang namuno sa lahing iyon, ni alinman sa mga bituin. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang haliging apoy ay mabilis na mahuhulog at ang henerasyong iyon ay hindi gagalawin ng mga bituin. At nang sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, ay umalis siya at isinasama niya si Judas Iscariote. Sinabi niya sa kanya, ang tubig sa matataas na bundok ay mula sa, hindi ito dumating sa tubig, ang balon ng puno ng bunga ng kahariang ito. Makalipas ang isang panahon, ngunit dumating sa tubig ng paraiso ng Diyos at sa walang hanggang prutas, sapagkat hindi nito masisira ang lakad ng buhay ng henerasyong iyon, ngunit magkakaroon ito magpakailanman. Sinabi ni Judas sa kaniya, sabihin mo sa akin, anong uri ng prutas ang mayroong lahing ito? Sinabi ni Jesus, ang mga kaluluwa ng bawat henerasyon ng tao ay mamamatay. Subalit kapag natapos na ng mga taong ito ang oras sa kaharian at iniwan sila ng espiritu, mamamatay ang kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay mabubuhay at sila ay aangat. Sinabi ni Judas, ano ang gagawin ng natitirang salinlahi ng mga tao? Sinabi ni Jesus, hindi yung posible na maghasik sa bato at anihin ang bunga nito. Sa katulad na paraan, hindi posible na maghasik sa maruming lahi kasama ng masisirang karunungan at ng kamay na lumalang sa mortal mga tao upang ang kanilang mga kaluluwa ay umakyat sa mga lupain sa itaas ay makikita. Nang sabihin ito ni Jesus, umalis na siya. Sinabi ni Judas, Guro, tulad ng pakinig mo sa kanilang lahat, ngayon din, makinig ka sa akin, sapagkat nakakita ako ng isang dakilang pangitain. Ngunit natawa si Jesus nang marinig ito. Sinabi niya sa kanya, bakit ka nagtrabaho sa lahat? Ikaw ay 13 demonyo, ngunit magsalita ka at tiisin kita. Sinabi sa kanya ni Judas, sa pangitain, nakita ko ang aking sarili. Binato ako ng 12 disipulo at hinahabol ako at napunta rin ako sa lugar kung saan kita sinundan. Nakita ko ang isang bahay dito sa lugar at hindi masusukat ng aking mga mata ang laki nito. Napalibutan ng mga dakilang tao at ang bahay na iyon ay may isang bubong na halaman. Sa gitna ng bahay ay isang karamihan. Panginoon, isama mo ako kasama ang mga taong ito. Sumagot si Jesus at sinabi, ang iyong bituin ay nagpaligaw sa iyo, Judas, at nawalang sinumang tao na ipinanganak na karapat-dapat na pumasok sa bahay na iyon na nakita. Sapagkat ang lugar na iyon ay nakalaan para sa mga banal, ni ang araw o ang buwan ay maghahari doon, o ang araw, ngunit ang mga banal ay laging tatayo sa kaharian kasama ang mga banal na anghel. Kita nyo? Sinabi ko sa iyo ang mga ministeryo ng kaharian at tinuruan kita tungkol sa pagkakamali ng mga bituin. Ipinadala sa mataas sa 12 larangan. Sinabi ni Judas, Guro, tiyak na ang aking binhi ay hindi nangingibabaw sa mga pinuno, hindi ba? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, halika, hayaan mo akong sabihin sa iyo tungkol sa banal na salinlahi. Hindi upang pumunta ka doon, ngunit malulungkot ka nang makita mo ang kaharian at ang buong henerasyon nito. At nang marinig ito ni Judas, sinabi niya sa kanya, ano ang magandang gawin sa akin na ipinaghiwalay mo ako sa salinlahing yaon? Sumagot si Jesus at sinabi, ikaw ay magiging 13
at susumpain ng ibang mga henerasyon at mamamahala sa kanila. Ikaw ay magiging ika-13 at susumpain ng ibang mga henerasyon at mamamahala sa kanila. Amen. Glory to God. Nawa, naunawa at naintindihan niyo po ang mga kapahayagan dito sa ikalawang yugto at magkakaroon po tayo ng ikatlong yugto, mga kapatid. Nawa, sa oras ito, Amang Diyos, pagpalain nawa ang bawat isa ng kaunawaan sa pangalan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sanawa't sanawa.